Breaking news mga kabayan, bunsod ng posibleng conflict sa Iran, naghahanda daw ngayon ang Bahrain at Kuwait. Pangalawang balita, matapos daw ang naging pag-atake ng US sa Iran, ilang mga bansa umano ang handang magbigay ng nuclear warheads sa Iran. Pangatlong balita, nagbanta ang Iran sa mga US bases bilang tugon nila sa mga pag-atake nito sa kanilang mga nuclear sites. Ayatollah Khamenei ng Iran, nagtatago na nga ba? Natakot ba siya sa Amerika? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagsagawa ng paghahanda nitong linggo, June 22, ang Bahrain at Kuwait, mga bansang naging tahanan ng mga military base ng US dahil sa posibilidad na lumawak ang tensyon mula sa Iran patungo sa kanilang teritoryo. Hinimok ng Bahrain ang mga motorista na iwasan ang mga pangunahing kalsada habang nagtayo naman ng mga silungan ang Kuwait sa loob ng kompleks ng mga ministeryo, kasunod ng pambobomba ng US sa mga nuclear facilities ng Iran. Hating gabi ng Sabado, June 21, pinasabog ng mga puwersa ng US ang tatlong pangunahing nuclear site ng Iran. Binalaan ni Pangulong Donald Trump ang Tehran na haharap ito sa mas matitinding pag-atake kung hindi ito papayag sa kapayapaan. Nag-warning na noon ang Tehran na kapag inatake sila ng US, kanilang tatargetin ang mga ari-arian ng Amerika sa rehiyon, kabilang na ang mga military base. Ang Bahrain ay naging tahanan ng headquarters ng ika-5 Fleet ng US Navy, habang may ilang military base din ng Amerika sa Kuwait. Sa gitna ng kasalukuyang kalagayang pangseguridad sa rehiyon, hinihimok namin ang mga mamamayan at residente na gumamit lamang ng mga pangunahing kalsada kung kinakailangan upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko at bigyang daan ang mga otoridad na magamit ito ng epektibo, ayon sa Ministry of Interior ng Bahrain. Sa isang post sa X, inatasan din ng Bahrain ang 70% ng mga empleyado ng pamahalaan na magtrabaho mula sa bahay simula Linggo hanggang sa susunod na abiso dahil sa tumitinding tensyon, ayon sa Civil Service Bureau. Sa Kuwait naman, nagtayo ng mga silungan sa loob ng Ministries Complex, isang malawak na lugar na kinaroroonan ng mga departamento ng pamahalaan gaya ng Ministry of Justice at Ministry of Finance. Nauna nang inihayag ng mga otoridad ng Bahrain ngayong Linggo na kanilang pinagana ang pambansang plano at pambansang sentro ng emergency bilang paghahanda sakaling magkaroon ng sakuna at sinubukan ang mga warning sirens sa buong bansa. Sa iba pang mga balita, ipinahayag ni former Russian President Dmitry Medvedev nitong Linggo na may ilang bansa daw na handang direktang magbigay sa Iran ng mga nuclear warhead matapos lumahok ang US sa pag-atake ng Israel sa mga nuclear facility ng Iran. Noong Linggo, pinasabog ng US ang mga pangunahing nuclear site ng Iran, nuclear site sa Fordo, Natanz at Isfahan. Ang kauna-unahang ganitong pag-atake mula noong Iranian Revolution noong 1979. Ang pagsama ng US sa opensiba ng Israel ay lalong nagpalala sa tensyon sa West Asia at nangako ang Tehran ng matinding ganti. May ilang bansa na handang direktang magbigay sa Iran ng kanilang sariling nuclear warheads, ayon kay Medvedev sa isang post sa X, at sinabing ang mga pag-atake ng US sa tatlong nuclear site ay nagbunga ng kabaligtaran sa layunin ni Pangulong Donald Trump. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pagpapayaman ng nuclear material at ngayon masasabi na nating magiging lantad pati ang produksyon ng sandatang nuklear sa hinaharap. Si Medvedev, na nagsisilbing Deputy Chairman ng Security Council ng Russia mula 2020, ay nagsabi rin na nakaligtas ang pamahalaang pampulitika ng Iran at malamang ay lalong tumibay. Ayon sa kanya, nagkakaisa ang mga Iranian sa pamumunong espiritual ng bansa kahit ang dati tutol o walang pakialam. Samantala, sa iba pang mga balita, nagbanta ang Iran nitong Linggo na tatargetin ang mga military base ng US sa gitnang silangan, kasunod ng matinding airstrikes na ayon sa Washington ay winasak ang programa nuklear ng Tehran. Kahit na may ilang opisyal na nagdududa sa lawak ng pinsala, patuloy ang palitan ng airstrikes sa pagitan ng Iran at Israel, kasama na ang panibagong mga pag-atake ng Israel sa sinasabing military target sa Iran.
kaya't naglabas ng worldwide caution alert ang US State Department para sa mga mamamayang Amerikano na nasa ibang bansa. Lalong lumalala ang pangamba ng buong mundo sa posibleng paglala ng tensyon sa rehiyon matapos ang pambobomba ng Israel sa Iran na sinimulan nitong buwan. Ayon kay Ali Akbar Velayati, tagapayo ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, maaring targetin ng Iran ang mga base na ginagamit ng mga puwersa ng Amerika bilang ganti. Ang anumang bansa sa rehiyon o sa iba pang lugar na ginagamit ng mga puwersang Amerikano upang umatake sa Iran ay ituturing na lehitimong target ng aming hukbo, pahayag ni Velayati sa isang mensaheng ipinalabas ng opisyal na ahensya ng balita ng Islamic Republic News Agency. Inatake ng Amerika ang puso ng Islamic world at kailangang paghandaan nila ang hindi matatawarang kahihinatnan. Dahil sa takot sa mas malawak na digmaan, biglang tumaas ng higit sa 4% ang presyo ng langis sa mga unang oras ng kalakalan sa Asya. Nanawagan si Pangulong Donald Trump sa Iran na wakasan na ang kaguluhan matapos niyang ipag-utos ang biglaang pambobomba sa isang mahalagang underground uranium enrichment site sa Fordo at gayon din sa mga nuclear facility sa Isfahan at Natanz. Ayon sa kanyang pahayag sa social media, na-achieve natin ang isang kamanghamanghang military success kahapon. Literal na naagaw natin sa kanila ang bomba at posibleng gamitin nila ito kung maaari. Bagaman hindi tahasang nanawagan ang Pangulo ng US ng pagpapalit ng pamahalaan sa Islamic Republic, hayagan niyang ipinahiwatig ang ideyang iyon, kahit na iginiit ng kanyang mga tagapayo na hindi iyon ang layunin ng American intervention. Sa iba pang mga balita, isa na namang ordinaryong araw sa Middle East, ngunit sa mga anino ng kapangyarihan, muling umugong ang mga balita ng matinding conflict. Sa pagkakataong ito, muling naghasik ng Israel, naglunsad ng isang matinding kampanya sa himpapawid na kumitil sa buhay ng isa sa mga nangungunang general ng Iran. Ngayon, ang kataas-taasang leader ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, ay tila takot na takot. Nangangamba siya para sa kanyang buhay matapos patayin ng isang Israel F-35 ang isa sa kanyang mga pangunahing general. Nagsimula ang lahat noong June 17 nang kumalat ang balita na isang series ng strike na isinagawa ng mga F-35 pilots ng Israel ang kumitil sa isang nangungunang military commander ng Iran na nagngangalang Ali Shadmani. Malaki ang epekto nito. Ayon sa The Telegraph, bago pa lang sa kanyang posisyon si Shadmani, 4 na araw pa lamang siyang naninilbihan nang siya ay tamaan ng F-35 mula sa himpapawid. Paano ito nangyari? Direkta ang Israel sa pagpatay kay Shadmani. Sinabi lamang ng Israel Defense Forces o IDF na isang biglaang pagkakataon ang lumitaw para isagawa nila ang strikes na nagwasak ng isang command center sa gitnang Tehran kasama si Shadmani. Maaari tayong mag-isip kung ano ang ibig sabihin nito. Malamang binabantayan ng Israel si Shadmani at sinusubaybayan ang kanyang mga kilos. Sa sandaling lumabas siya sa pinagtataguan upang pumunta sa command center, isang F-35 ang sumalakay para siya ay patayin. Marahil ay kasangkot ang Mossad. Alam natin na ang lubhang lihim na covert operatives ng Israel ay nagpapatakbo sa Iran. Tulad ng itinuro ng Royal United Services Institute, malaki ang naging papel ng mga ahente ng Mossad sa paglunsad ng Operation Rising Lion ng Israel. Sila ay ipinasok sa Iran upang magpuslit ng mga sandata sa bansa at sabotahin ang air defense system nito bago inilunsad ng Israel ang unang volley ng mga strike nito. Dahil dito, naging lubhang epektibo ang mga strikes na iyon at malaki ang posibilidad na ang mga Mossad officer na iyon ay nagtatrabaho ngayon sa loob ng Iran, esensyal na nagdidirekta ng trade para sa mga airstrike ng Israel na darating. Si Shadmani ang isa sa mga pinakabago at pinakamahalagang biktima ng mga strikes na iyon. Tinawag na Iran's wartime chief of staff ng The Telegraph, si Shadmani ay isang pangunahing aide ni Ali Khamenei at itinalaga lamang sa kanyang posisyon noong June 13 nang patay ng unang series ng airstrikes ng Israel ang kanyang pinalitan, si Major Colonel Gholam Ali Rashid. Sinasabi ng The Telegraph na si Shadmani ay hindi lamang ang pinakamataas na commander sa Iranian Armed Forces, kundi pati na rin ang military figure na pinakamalapit sa Ayatollah. Nagbigay ng karagdagang impormasyon ang The Times of India sa ulat nito noong June 17 tungkol sa pagkamatay ni Shadmani. Sinabi nito
na nagpost ang IDF sa X soon matapos patayin si Shadmani upang ipahayag ang kanyang pagkamatay. Sa ikalawang pagkakataon, sa 5 araw, inalis ng IDF ang wartime chief of staff ng Iran, ang pinakamataas na military commander ng rehimen, si Ali Shadmani, ang senior most military official ng Iran at pinakamalapit na military advisor ni Khamenei, ay namatay sa isang IAF o Israel Air Force strike sa gitnang Tehran, kasunod ng tumpak na intelligence. Muli, mas maraming panggatong sa usapin ng pagkakasangkot ng Mossad. Ayon sa The Times of India, dating nagsilbi si Shadmani bilang pinuno ng Khatam al-Anbiya, Central Headquarters ng Iran, na siyang sentro ng Emergency Command ng Iran. Malamang, ibig sabihin nito na malaki ang ginagampanan niya sa pag-oorganisa ng tugon ng Iran sa Operation Rising Lion. Sa kanyang bagong tungkulin, siya ay responsable sa pangangasiwa at koordinasyon sa pagitan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at ng Standing Army ng Iran. Siya rin ang responsable sa pamamahala ng combat operations at pag-aproba ng mga plano ng pag-atake ng Iran. Iniulat ng The Times of India na sinasabi ng IDF, idinagdag ng IDF na sa kanyang iba't ibang tungkulin, mayroon siyang direktang impluensya sa opensibong plano ng Iran na nagtatarget sa estado ng Israel. Kaya napakalaki ng matagumpay na strike na ito. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na decapitation strategy kung saan inaalis ng Israel ang bawat military leader ng Iran. Tulad ng itinuro ng The Telegraph, si Shadmani ay pinakahuli lamang sa isang paraming listahan ng mga pangunahing military figures ng Iran na namatay sa panahon ng Operation Rising Lion. Ang kanyang pinalitan, si Gholam al-Rashid, ay isa sa kanila. Gayunpaman, inalis din ng Israel sina Ali Shamkhani, na isa sa pinakamalapit na aide ni Khamenei. Namatay na rin ang dating Chief of Staff ng Armed Force, si Muhammad Bagheri, gayon din si Hossein Salami, na dating namumuno sa IRGC. Ang commander ng Quds Force, si Ismail Karni, ay namatay na rin, gayon din ang commander ng Aerospace Forces ng IRGC, si Amir Ali Hajizadeh. Ang Israel ay nagawa ang lahat ng ito sa loob ng wala pang 1 linggo. Iniulat ng The Telegraph na ang pag-target sa mga matataas na ranggo ng opisyal ng militar ay nagdulot ng kaguluhan sa mga plano ng digmaan ng Iran na halos imposible para sa Tehran na maglunsad ng seryosong tugon sa Operation Rising Lion. Gaya ng sinabi ng isang hindi pinangalanang opisyal ng militar sa news outlet, may malapit na circle ng mga commander ang kataas-taasang leader ng Iran at ang karamihan sa mga commander na yon ay naalis na at hindi nabanta. Marahil, hindi ito isang decapitation strategy pagkatapos ng lahat. Kung ituturing natin si Khamenei bilang ulo, tila tinatarget ng Israel ang lahat sa ilalim ng leeg. Ang mga braso, binti at katawan ng militar ng Iran ay sistematikong inaalis na walang naiiwan para suportahan si Khamenei habang sinusubukan niyang ayusin ang tugon sa mga mapangwasak na airstrike na sumisira sa kanyang bansa. Siyempre, masasabi mo rin na ito ay isang decapitation strategy sa isang simpleng dahilan. Maaaring hindi inalis ng Israel ang ulo ng Iran, ngunit winasak nito ang utak. Nangyari ang lahat ng ito habang binubomba ng Israel ang iba't ibang target sa panahon ng Rising Lion. Hindi lamang ang mga wartime leader ng Iran ang nasa crosshairs ng IDF. Lahat mula sa mga pangunahing military site nito hanggang sa mga nuclear facility ng bansa ay binubomba. Iniulat ng Sky News na mahigit 650 na katao ang namatay sa mga strikes ng Israel sa ngayon, kasama ang mga sibilyan, at ito ay isinasagawa dahil ang Iran ay malapit ng lumikha ng nuclear bomb. Bukod sa mga tulad ni Shadmani, inaalis ng Israel ang mga nangungunang nuclear scientist ng Iran at tinamaan ang mga nuclear site kabilang ang Natanz, na matatagpuan 135 km sa timog silangan ng Tehran, at ang Fordow Uranium Enrichment Plant na matatagpuan malapit sa lungsod ng Qom. Wasak ang Natanz. Iniulat ng The BBC na naniniwala si Rafael Grossi ng International Atomic Energy Agency na sinira ng mga strikes ng Israel ang mga centrifuge sa planta na iyon, na nangangahulugang hindi na magagamit ng Iran ang mga ito upang pagyamanin ang uranium sa weapon-grade purity. Mas mahirap na target ang Fordow. Itinayo sa isang bundok. Ang pasilidad ay daan-daang talampakan sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, kakailanganin ng Israel ng bunker-busting bomb, lalo na ang 14-ton GBU-57 na tanging isang American B-2 stealth bomber lamang
ang makakapaglaglag upang matapos ang trabaho. Ngunit marahil hindi na kailangan pang umabot doon. Sapat na ang pagtanggal sa mga military leader ng Iran. Sa pagkawala ni Shadmani, kailangan na ngayong maghanap ni Khamenei ng isang angkop na kapalit niya bilang wartime chief ng Iran. Mabilis siyang nauubusan ng mga opsyon. Dalawa sa mga lalaking hawak niya sa posisyon ay namatay sa nakaraang linggo. At iilan na lamang ang natitira sa Iran na may kombinasyon ng intelligence at karanasan upang gampanan ang tungkulin. Kailangan ding itanong, sino ang mapagkakatiwalaan ni Khamenei ngayon? Posible bang nakikipagtulungan ang Mossad sa mga tauhan ng militar ng Iran sa loob upang makamit ang napakaraming tagumpay nito? Maaari ring hindi. Ngunit ito ang mga uri ng tanong na pinipilit na ngayong itanong ni Khamenei habang siya ay nagmamadali na maghanap ng bagong military chief. At ang pinakamasama sa lahat, para sa kataas-taasang leader ng Iran, alam niya na binabantayan ng Israel ang kanyang ginagawa. Sino mang itatalaga niya ay magiging agarang target. Kung ang bagong chief na iyon ay pupunta sa alinman sa mga military headquarters ng Iran, siguradong doon ang susunod na airstrike ng Israel. Kung nais ni Khamenei na panatilihing buhay ang kanyang susunod na wartime chief, sino man siya, kailangan niyang manatiling nagtatago at subukang isagawa ang mga usapin ng militar ng Iran ng palihim. Hindi ganoon dapat ito gumana. At ipinapakita nito sa atin kung gaano naging epektibo ang diskarte ng Israel sa pag-atake sa mga military leader ng Iran. Pagkatapos, naroon si Khamenei mismo habang namamatay ang kanyang inner circle sa paligid niya. Kailangan itanong, tatargetin ba ng Israel si Khamenei kung magkaroon ito ng pagkakataon? Iyan ang tanong na ipinahayag ng CBS News sa isang June 17 article na inilathala pagkatapos ng pagkamatay ni Shadmani. Sinasabi nito na ang Prime Minister ng Israel, si Benjamin Netanyahu, ay hindi nagpasya na huwag targetin ang 86-year-old na Supreme Leader na tinawag niyang figure ng tinatawag niyang existential threat sa pagkakaroon ng Israel. Maaaring ito ay bahagi ng plano ni Netanyahu na piliting baguhin ang rehimen sa Iran. Matapos utusan ang unang wave ng pag-atake ng Operation Rising Lion, sinabi ng Prime Minister ng Israel, hindi laban sa mamamayang Iranian ang laban ng Israel. Ang laban natin ay laban sa rehimeng Islamiko na mamamatay tao na nangaapi at nagpapahirap sa inyo, ulat ng CBS. Nagdudulot iyan ng isa pang twist sa conflict. Mahalagang sinasabi ni Netanyahu na si Khamenei ang dapat na target. Gayunpaman, iminumungkahi din niya na maaaring hindi na kailangan ang IDF na maging sanhi ng pagkamatay ng pinuno ng Iran. Nais ni Netanyahu na bumangon ang mamamayang Iranian laban sa itinuturing niyang mapang-aping pamumuno. Marahil sa kanyang perpektong mundo, ang mga taong iyon ang gagawa ng huling trabaho para sa kanya sa pamamagitan ng pag-alis kay Khamenei upang hindi na kailanganing marumihan ng Israel ang mga kamay nito sa dugo ng isang pinuno ng bansa. Hindi ibig sabihin niyan na hindi tatargetin ng Israel si Khamenei kung sa tingin nito ay kailangan. Sa pakikipag-usap sa ABC News isang araw bago patayin ng Israel si Shadmani, tinanong si Netanyahu kung sa tingin niya ay magpapalala sa Iran-Israel conflict ang pagpatay kay Khamenei. Sabi ni Netanyahu, hindi. Kung mayroon man, tatapusin nito ang laban. Nagkaroon tayo ng kalahating siglo ng conflict na ikinalat ng rehimeng ito na naghahasik ng terorismo sa lahat sa Middle East. Binomba ang mga oil fields ng Aramco sa Saudi Arabia. Nagkakalat ng terorismo at subversion at sabotage sa lahat ng dako ayon kay Netanyahu. Ang forever war ang gusto ng Iran at dinadala nila tayo sa bingit ng nuclear war. Sa katunayan, ang ginagawa ng Israel ay pinipigilan ito, nagwawakas sa agresyon na ito, at magagawa lang natin iyan sa pamamagitan ng pagtindig laban sa mga puwersa ng kasamaan. Ipinapakita nito sa atin kung paano tinitingnan ni Netanyahu si Khamenei. Para sa pinununo ng Israel, si Khamenei ay isang warmonger, isang mamamatay tao, isang lalaki na nangunguna sa pagtulak ng Iran tungo sa nuclear weapon at hindi titigil hanggat hindi siya inaalis. Ibig sabihin niyan, siya ay isang target. At maaaring hindi lang siya target para sa Israel. Mayroon na ngayong mga pahiwatig na maaaring makialam ang US sa isang huling strike na idinisenyo upang alisin ang Supreme Leader ng Iran. Tiyak na gusto iyan ni Netanyahu. Sa kanyang ABC interview, umapila siya sa US at sa mga nasa administrasyon ng bansa na sumasalungat sa ideya ng pagtulong sa Israel
sa kampanya nito laban sa Iran. Hindi lang natin nilalabanan ang ating kaaway, sabi ni Netanyahu. Nilalabanan natin ang inyong kaaway for God's sake. Sumisigaw sila ng death to Israel, death to America. Simple lang tayong nasa kanilang daan at maaaring maabot ito sa Amerika sa lalong madaling panahon. Tila sinusubukan ni Netanyahu na iposisyon ng Israel bilang ang unang balwarte ng depensa laban sa lumalaking agresyon ng Iranian. Hindi niya gaanong lihim na sinasabi sa US na kailangan itong makialam dahil ang Iran ay nagdudulot ng banta sa US tulad ng sa Israel. Marahil ay nagsisimula ng makita ni US President Donald Trump ang pananaw ni Netanyahu. Kung wala ng iba, tila handa siyang magbigay ng mga nakatagong banta kay Khamenei. Sa isang post sa Truth Social, sinabi ni Trump ang sumusunod noong June 17. Alam namin kung saan nagtatago ang tinatawag na Supreme Leader. Madali siyang target, ngunit ligtas siya roon. Hindi namin siya aalisin. Hindi siya papatayin o hindi pa sa ngayon. Ngunit ayaw namin ng mga missiles na ipinaputok sa mga sibilyan o Amerikanong sundalo. Nauubos na ang aming pasensya. Gaya ng madalas na nangyayari, hindi malinaw si Trump sa kanyang tunay na plano matapos ang pagkamatay ni Soleimani at ang panawagan ni Netanyahu para sa mas malaking paglahok ng US. Mag-aalok ba ang US ng suporta sa Israel tulad ng paghahatid ng mga bunker-busting bomb na kinakailangan upang alisin ang Fordow? Marahil dahil sinasabi ni Trump na alam ng US kung saan eksaktong naroroon si Khamenei. Makikilahok ba ito sa isang strike na idinisenyo upang tuluyang alisin ang Supreme Leader ng Iran? Walang nakakaalam at ganoon ang gusto ni Trump. Tungkol naman kay Khamenei, inihayag ni Trump kung ano ang eksaktong ginagawa ng Supreme Leader ng Iran. Nagtatago. Labis ang takot ni Khamenei sa walang humpay na strikes ng Israel na kumukuha sa mga tulad ni Soleimani at ng marami pa niyang tagapayo sa militar. Kaya't naiulat na nagtago siya habang nagpapatuloy ang Operation Rising Lion. Noong June 15, iniulat ng Iran International na inilipat si Khamenei sa isang underground bunker sa Lavizan na matatagpuan sa hilagang silangan ng Tehran. Sinasabi nito na dalawang hindi pinangalanang sources ang nagbigay ng impormasyon na binanggit na tumakas si Khamenei kasama ang kanyang asawa na si Morjaba. Gayunpaman, dalawa sa mga anak na lalaki ng Supreme Leader, sina Masoud at Mustafa, ay wala sa kanya. Sinasabi ng India Today na ang estratehiya ng pagtatago at pag-asang mapipigilan ng Iran ang mga strikes ng Israel ay halos kumpirmado. Nang kamakailan ay nagbigay si Khamenei ng isang televised address sa mamamayang Iranian. Ang outlet claims that its open source intelligence o OSINT ay nagsagawa ng technical analysis na nagkukumpara sa video ng June 18 speech ni Khamenei laban sa isang address na ibinigay niya 8 days bago iyon. Lahat ay nagpapahiwatig ng paggamit ng mababang kalidad na kagamitan sa ikalawang video at iyan ay isang pahiwatig na nagtatago si Khamenei. Sa June 10 speech, ang sukat ng file para sa 3 minutes at 37 seconds video ay 24 megabytes. Nagpapakita ng mga palatandaan ng compression ang June 18 video. Sa kabila ng pagiging halos 3 times na mas mahaba ang ikalawang speech kaysa sa una, ang sukat ng file nito ay 18 megabytes lamang. Mayroon pang ibang mga palatandaan. Ang bitrate ng June 10 video ay 892 kilobits per second na ang audio nito ay 95.4 kilobits per second. Noong June 18, ang video ay may bitrate na 256 kilobits per second na ang kalidad ng audio ay bumaba sa napakababang 2.4 kilobits per second. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na tumakas si Khamenei sa isang taguan. Itinuro din ng India Today na si Khamenei ay nagsusuot ng lapel microphone sa June 18 speech sa halip na gumamit ng mas mataas na kalidad na stand microphones na nakikita sa June 10 footage at karamihan sa iba pang mga speech ng Supreme Leader. Ang mga technical na issue na natuklasan ng OSINT ng outlet ay nagpapahiwatig din na ang pinakabagong speech ni Khamenei ay nirecord gamit ang downgraded o improvised na kagamitan na muling nagpapahiwatig ng pagbabago sa lokasyon. Ang mababang kalidad ng video ay nagpapahiwatig na si Khamenei ay nagsasalita mula sa isang mas secure na site. Malamang ang uri ng underground bunker na inaangkin ng Iran International na kasalukuyan niyang tinataguan.
Ang tila mayroon tayo dito ay isang pinuno ng Iranian na nagsisikap na magpakita ng lakas sa panahong takot na takot siya para sa kanyang sariling buhay, habang namamatay ang kanyang mga commander at pinakamalapit na tagapayo sa paligid niya, kasama ang mga sibilyan ng kanyang sariling bansa. Siya ay ligtas na nakahiwalay sa isang bunker kung saan naniniwala siyang hindi siya maaabot ng mga bomba. Sinasabi nating ligtas. Kung paniniwalaan si Trump, alam ng US at marahil ng Israel kung saan eksaktong naroon siya. Ang isang bunker bust tulad ng kailangan gamitin para alisin ang Fordow ay maaari ding sapat upang patayin ang pinuno ng Iran. Bilang alternatibo, maaaring hintayin ng Israel na lumabas siya mula sa pinagtataguan o umaasa na ang mamamayang Iranian ay ituring ang pagkawala ng kanilang supreme leader bilang isang senyales na oras na upang piliting baguhin ang rehimen upang mapigilan ang mga airstrike. Ano man ang mangyari, dalawang bagay ang sigurado. Namatay si Ali Shadmani at natatakot si Khamenei. Ngayon, harapin natin ang problema at tanungin ang pangunahing tanong. Paano kung matapos alisin ang utak, braso, binti at katawan ng istrukturang militar ng Iran, magpasya ang Israel na patayin ang ulo? Ano ang mangyayari kung mapatay si Khamenei sa isang airstrike ng Israeli? May ilang ideya ang The Bulwark na nagsasabing ang pagkamatay ni Khamenei ay magiging pinakamalaking krisis sa kaligtasan na kinaharap ng Iran. Karaniwan, ang paghalili sa supreme leadership ng Iran ay isang medyo maayos na proseso. Iyan ang nakita natin nang umakyat si Khamenei sa posisyon matapos ang pagkamatay ng dating supreme leader, si Ruhollah Khamenei. Ngunit bago pa man inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion, ang plano ng paghalili para kay Khamenei ay hindi inaasahang magiging maayos. Paano kung matapos alisin ang utak, braso, binti at katawan ng istrukturang militar ng Iran, magpasya ang Israel na patayin ang ulo? Ano ang mangyayari kung mapatay si Khamenei sa isang airstrike ng Israeli? May ilang ideya ang The Bulwark na nagsasabing ang pagkamatay ni Khamenei ay magiging pinakamalaking krisis sa kaligtasan na kinaharap ng Iran. Karaniwan, ang paghalili sa supreme leadership ng Iran ay isang medyo maayos na proseso. Iyan ang nakita natin nang umakyat si Khamenei sa posisyon matapos ang pagkamatay ng dating supreme leader, si Ruhollah Khamenei. Ngunit bago pa man inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion, ang plano ng paghalili para kay Khamenei ay hindi inaasahang magiging maayos. Itinuro ito ng Iran International noong January 2024 na binanggit na walang sino man sa kanyang inner circle na nag-aalok ng tangkad, kapangyarihan o impluensya na kinakailangan upang umakyat sa posisyon. Mas kaunti na ngayon ang mayroon siya. Sistematikong inaalis ng Israel ang sino mang maaaring isinasaalang-alang ni Khamenei kung siya ay magpapangalan ng isang natural na kahalili. At habang bumabagsak ang mga bomba ng Israel habang nagtatago si Khamenei, ang pagpili ng kahalili ang huling bagay sa isip ng Supreme Leader. Nakatuon siya sa kaligtasan. Mayroon bang nag-iisip na ang ginawa sa Iraq noong 2003 o ang ginawa sa Libya the previous decade ay isang magandang ideya? Hindi, dagdag niya. Magkakaroon ng power vacuum kung aalisin si Khamenei. At ang panganib sa anumang uri ng power vacuum is that even more hardline elements in Iran, tulad ng ilang military leader sa IRGC o hukbo ng Iran, ang kukuha sa pwesto ni Khamenei. Kung ang layunin ni Netanyahu ay tapusin ang pinaniniwalaan niyang forever war sa Iran, taking out Khamenei may not be the way to do it. Marahil iyan ang dahilan kung bakit hindi pa sumasalakay ang Israel, dahil alam di umano nito kung saan nagtatago si Khamenei. Gusto nitong simulan ng mamamayang Iranian ang isang pag-aalsa na magdadala ng mas katamtaman at pabor sa Israel na kahalili kay Khamenei. Mayroon ding issue ng Russia na isasaalang-alang. Noong June 20, iniulat ng Sky News ang isang bihira nitong panayam kay Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Russian President Vladimir Putin. Sinabi niya na ang pagbabago ng rehimen sa Iran ay hindi maiisip. Idinagdag ni Peskov, ang tagapagsalita ni Putin ay nagbigay din ng ilang nakatagong banta na sinabi sa Sky News na negatibong tutugon ang Russia sa balita ng pagkamatay ni Khamenei sa kamay ng Israel o US. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong ibig sabihin niyan.
Ngunit tila ipinahihiwatig ni Peskov ang posibilidad ng pagiging mas kasangkot ng Russia sa Middle East conflict kung aalisin ng Israel si Khamenei. Ayaw iyan ng Israel. Kaya't maaaring sapat na sa sarili nito ang pag-alis sa buong istruktura sa paligid ni Khamenei. Naiiwan ang supreme leader ng Iran na manatiling nagtatago habang guguho ang natitirang rehimen ng bansa. Ngunit may mas masahol pa sa paglahok ng Russia na maaaring mangyari sa digmaang Israel-Iran. Ang nangyayari ngayon ay simula pa lamang.